Ang araw mga kababayan, naway nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo po'y mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Ang topic po natin na pag-uusapan ngayon ay let your faith be bigger than your fear. Yan, napakaganda, no? Ang naiisip ko kasi dito na kwento sa Biblia, na sa banal na kasulatan, ay ang storya ni Job. Na para sa akin ay isang testimony ng faithful person. Bakit ko nasabi yon? Kasi nakay Job na lahat ng favors ng masasabi natin ng buhay. Una, may maayos siyang pamilya. Tapos meron siyang magandang negosyo at maayos ang kalusugan niya. Kaya masasabi natin na ayon nga sa banal na kasulatan ay perfect and upright. Isa siyang parang perpektong tao at matinong tao. Ngunit sa storya ng aklat ni Job ay sinabi na ng Satanas ay kaya lang naman siya faithful kasi nasa kanya lahat. Paano kung alisin sa kanya ang mga bagay-bagay na nakakapagpasaya sa kanya? Faithful pa kaya siya? Marahil bago tayo tumuloy sa storya ni Job ay puntahan din natin muna ang ating sarili. Marami tayong fears kaya hindi natin nagagawa yung mga bagay na naayon sa Diyos. Unang-una, yung fear natin na sa security natin, sa finances, ay kaya hindi tayo nakakapagsilbi sa Panginoon. Kaya nga saludo ako sa mga miyembro ng community na nagpapatuloy sa gawain at inaasa lahat sa pananampalataya ng Diyos, no? Na ipoprovide ni Lord ang mga needs nila, no? Kasi dahilan sa kanilang pananampalataya. At isa rin yung pamilya natin na inaalala natin na kaya tayo yung faith natin ay nagiging fear kasi yung magpapaaral tayo ng anak natin na hindi naman mura sa panahon ngayon. Kahit nga public may gastos na rin, no? Magastos na rin na magpaaral sa public. At yung pang-araw-araw natin magastusin. Kaya talagang dito nasusubok ang ating pananampalataya. At isa rin yung health natin pag nagkakaroon ng mga sakit, nababawasan, no? Yung nagkakaroon tayo ng fear at ang ating pananampalataya ay nasusubok. Pero naniniwala ako sa storya na madidinig natin ay tungkol dun sa ni Job. Kung yun ang babasihan natin, ay makikita natin na napakahalaga ng pananampalataya para madaig ang ating mga fear sa buhay, no? Kaya napakagandang storya kung ihambing natin ang ating sarili sa storya ni Job. Kasi kahit na sinubok siya, nawala ang lahat sa kanya, pero nanindigan pa rin siya sa kanyang pananampalataya. At napakahalaga nito upang tayo bilang member at manggagawa ng Children of Light ay naninindigan tayo sa ating pananampalataya kahit ano pang mangyari, no? Maging masayaman, maging mapunta man tayo sa mga mahirap na sitwasyon, nasusubukin ng ating pananampalataya, tayo pa rin ay maninindig. Meron tayong mga matututunan sa sa storya sa banal na kasulatan kay Job. Ang number 1 ay we should never give up, no? We should never give up our faith, no? Kahit ano pa mangyari, kapit lang tayo, no? Ang mahalaga ay alam natin kung anong dulo ng lahat ng pananampalataya natin. Na anong dulo ng lahat ng pagsusumikap natin na makamit ang buhay na walang hanggan. Kasi yun ang alam natin na huling hantungan na gusto nating mapuntahan, ang makasama at makapiling ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tayo pinanghihinaan ng loob ng ating pananampalataya at hindi mananaig ang takot
ang fear na daigin ang ating pananampalataya. Pangalawa, better things are coming when you have faith with God, no? In God. Alam natin na pagkatapos ng isang matinding bagyo, ay meron itong rainbow in the end, no? Alam natin na ang mga pagsusumikap natin, ang ating mga paghihirap ay in the end magiging okay. Kasi sa storya ni Job, lahat binigay sa kanyang pagsubok, no? At in the end, ibinalik din sa kanya at naging happy ending. Pareho din natin na tayo ay nasa piling ng ating Panginoon at alam natin na ang paghahayo natin, ang pagpapakilala ng salita ng Diyos ay in the end will be all good, no? Kahit na may mga pag-uusig tayong nararanasan sa ating paghahayo at pagpapakilala ng salita ng Diyos. Number 3, we should choose our words with wisdom and avoid listening to bad advice from others, no? We should always daw na piliin ang mga salitang sinasabi natin, piliin ang mga salitang binibitawan natin, at maging maingat tayo, no? Kasi ayaw natin na nakakapanakit ng ibang tao sa ating pananalita. At ang iwasan din natin ay ang kumuha ng mga bad advice from people. Kaya nga, ang hirap kumuha ng mga advice na hindi member ng community, o kaya yung hindi mananampalataya. Kasi hindi natin alam kung yung advice na yun ikakabuti ba o mas ikapapahamak natin. Kaya dapat talagang may discernment tayo, no, na pinipray natin kay God kung ano ba itong mga advice na nare-receive ko. Ikabubuti ko ba to? Ikatataas pa ba ng aking pananampalataya o ipapahamak lang ako nito? Yun ang dapat tanungin natin sa sarili natin. Number 4, trust that God is always faithful and that He will reward us for our faithfulness. Yan, no? Dapat nagtitiwala talaga tayo. Kasama na itong pagpapa-increase ng faith natin over fear is yung trust in God, no? Yung tiwala natin sa Diyos na in the end, there is a reward, no? Kung abutin ka man na nag-end na yung buhay mo, ang reward is still yung buhay na walang hanggan, no? Yung pangarap natin na marating ang bayan na banal, na makapiling natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya naging may trust dapat, no? Trust natin ay yung tiwala natin sa Diyos ay malaking bagay para sa ating pagpapa-increase ng faith over fear. And lastly, realize that our obedience to God affects our family and others positively. Na yung obedience natin ay kay God ay napakahalaga, no? Ang kailangan natin ay may trust tayo kay God at isa rin ay obedient tayo sa Kanya, no? Sa inuutos niya na pinapagawa sa atin. Kung tayo ay obedient, ay maraming positive things na mangyayari. Kasi ginagawa naman natin to kasi ito ang gusto ng Panginoon Diyos para sa atin na gawin natin ang mga bagay na ito para sa ikauunlad ng ministeryo, no, ng Children of Light. Kaya makikita natin na ang obedience natin kay God ay napakahalaga para matagumpayan natin ang fear, no? Malampasan natin ang fear natin, that faith would increase at mawawala yung mga fears natin. Bago tayo magwakas, ay iwanan ko kayo ng isang Bible passage from the book of Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. Be assured I will help you. Itong sitas sa aklat ni Isaías ay maging panghawakan natin sa ating pagpapa-increase ng faith sa pang-araw-araw nating gawain, no, sa ating pang-araw-araw na buhay, na mas tumaas ang ating faith at mawala ang ating fear. Ayun, natapos na naman ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Naway nakapulot tayo ng mga bagay na magpapatibay ng ating pananampalataya at maalis ang mga takot natin sa mga
pangamba natin sa buhay. Kaya patuloy po sumainyo ang katotohanan. God bless!